Ngayon, eto mas iinit po ang ulo ng mga DDS dito. Ay bakit ho? Dahil ho dito mga kababayan. Ayan oh. Pati yung ibang lawyer sa Mindanao gustong matuloy yung impeachment. 'Di ba pambansang nanay survivor? Oh. At Egay Santos at Gerald Evans at Jorge Edralin. Pati po yung mga lawyer, mga manananggol, no? Gustong matuloy. Mga taga Davao ho yan, ha? Ibig sabihin lang ho niyan, mga boss Chipamo, sir, hindi na talaga ganun ka-solid ang mga Duterte mismo ho, miski ho doon sa kanilang balwarte. Basahin ko. Davao lawyers. Lawyers, madami with S, 'di ba? Davao lawyers sa impeachment dismissal, talo ang demokrasya at accountability. Totoo naman Totoo naman po. Mamamayang Pilipino, sandamakmak na mamamayang Pilipino nagsusumigaw, halika na, tuloy na natin 'to, umpisahan na natin ito, gawin na yung hearing sa impeachment. Ano sagot nila, Chis? Wala, deadma. No? Ano po ang sagot ng Senado, mga kababayan? Wala. Tahimik lang ho. Bakit? Siguro natatakot sila kung ano man yung masasabi o maibubukan ng bibig ni Inday Sara Duterte. Di ba? Kabaliktaran po ang ginagawa ng Senado doon po sa iniuutos ng Konstitusyon ng Pilipinas. Kabaliktaran ho, mga kababayan. Di ba, Nenita Sabado, watching from Hong Kong? Ang sabi ng Konstitusyon, shall forthwith, agad-agad, sa lalong pinakamadaling panahon. At yun din po ang isinigaw ng ating mga kapwa Pilipino, ng majority ng mamamayang Pilipino. Nakita nyo nga ho, pati ho yung malalaking eskwelahan, di ba? Nagsusumigaw. Pero, deadma lang. Deadma lang po sa ating mga senators, mga kababayan. Except kay Risa Ontiveros, kay Ping Lacson, kay Tito Soto, at yung mga nawala pa, kay Win Gatchalian, si Win Gatchalian, medyo medyo sabi na ni Win Gatchalian, pakikinggan ko yung sabi ng Korte Suprema. Yun, no? Tapos nakita ko doon sa insertion na ipinakita, sabi insertion daw ni Chis yun, nakita ko nandun ang Valenzuela. Laki din ng matatanggap ha. Anyway, ang sigaw ng mamamayang Pilipino, ituloy. Gusto naming marinig ang impeachment. Di ba? Sabi naman po ng mga senador, ibabalik muna namin sa Congress. Tumagal. Yung pong shall forthwith, mga kababayan, umabot na po ng 6 na buwan. No? Yung nakasaad po sa konstitusyon natin, hindi na po nasunod. No? Ang nangyayari po yung mga trip nila na idagdag doon sa konstitusyon, yun po yung nangyayari. Meron po bang remand na nakasulat sa konstitusyon? Wala. Di ba? Wala. Pero yun yung sinusunod nila. Nagsusumigaw na ang mamamayang Pilipino, pinansin ba nila? Wala. Parang gusto po bang sabihin sa atin na kami nga ang mga nasa poder Kami nga ang nandito No? Kami nga ang mga nakaupo. Kaya kami ang masusunod. Sa demokrasya mga boss Chipamo, sir, masusunod ang nakakarami. Nasa taong bayan ang kapangyarihan. Ang sabi ng sabi ng taong bayan, tuloy ang impeachment. I-acquit ninyo kung gusto nyong i-acquit. Pero ituloy natin ang impeachment. Sabi ho. Pero wala. Parang gustong ipamukha sa atin na kami nasa poder. Kahit na gusto nyo ng impeachment, pag sinabi namin na hindi, walang matutuloy na impeachment. Maniniwala kayo doon sa ibang mga senador na sinasabi nila gusto pa nilang ituloy yung impeachment? Mga naguhugas na lang po yan ng kamay. Mga naguhugas na lang po ng kamay, mga bossing. Kasi nga, syempre,
nakikita nila majority ng mamamayang Pilipino gustong matuloy yung impeachment, tapos sa susunod na eleksyon matatapos na yung pagiging senador nila, matatandaan ng bawat Pilipino, nako, ito, isa ito doon sa humarang sa impeachment, hindi ko iboboto to. So ang gagawin nila, dahil nakapagsalita na po yung Supreme Court, kunyari mga magpapaepal, magpapasikat na, hey, gusto kong matuloy yung impeachment, pero kitang-kita ho natin yung kanilang mga galawan nung hindi pa nagsasalita ang Supreme Court. Ang galawan ho nila, mga boss, is i-delay ng i-delay. Sabi dito, impeachment by itself is a difficult process na, no? Leonen Ponencia makes it now even more harder and extremely difficult for ordinary citizens to hold impeachable officers accountable for their corrupt act. Paano mga kababayan kung gusto natin may ipa-impeach tayo? No? May gusto tayong ipa-impeach. Kaya nga po, sinasabi na minadali yan, kailangan mabilisan. Kaya nga ginawang 1/3 lang ng Kongreso ang kailangan na pirma upang sa ganon, mabiliso. Na kung ayan, corrupt yung official na yan, matanggal agad, ma-impeach agad. No, kaya po nandoon yung shall forthwith maging impeachment court na kayo. Para yung pinapa-impeach ninyo, hindi na makapamerwisyo sa ating bayan. Kapag nagtagal pa yan, tapos tama yung mga ebidensya sa kanya, baka sobrahan pa niyan ang pagnanakaw. Di ba? Sa kabilang banda naman kapag ka doon sa Supreme Court, may pinai-impeach. Sasabihin lang nila, unconstitutional yung pagpapa-impeach dito sa kasamahan namin judge. Mawawala na po yung impeachment. Mawawala na po na sa yung impeachment. Ano po ang magiging reaksyon? Wala na pong kaba yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung ano-ano na lang po gagawin yung mga yan. Ano pa kakatakutan? Di ba? Ano kakatakutan? Lalo na kapag kami mga friends, may mga kaibigan. Alam nila sa sarili nila na hindi sila mai-impeach kasi may mga kaibigan na tawag dito? May mga kaibigan na magtatanggol sa kanila. Na magdi-delay. Sabi ni Ram J. Negros Island, pinaglalaroan lang tayo ng Senado. Dumagdag pa ang Supreme Court. Sabi ni Jorge Edralin, by the way, binasura ni Judge Leonen yung case had been filed by Attorney Topacio against Secretary Larry Gadon. Diyos ko, si Larry Gadon kung ano-ano lang, si Topacio kung ano-ano lang naman niya. Tingnan mo nga yung mga niya, yung mga kliyente niya. Panay nando sa oblo. Di ba? Tuloy ko. In the end, accountability loses, our democracy loses. Saad ni Attorney Arvin Dexter Lopez, spokesperson ng Union People Lawyers in Mindanao. Yan ha. Kung una pong mga nakikita natin, mga kababayan, mga supporter nila nag-aaway-away, yung mga DDS na mga vloggers nag-aaway-away, tapos umabot na po doon sa mga kabit nag-aaway-away, Team Alpotera at Team Hanilet, mga nag-aaway-away, mga kababayan. Eto, mga Davao lawyers naman, gusto na ituloy ang impeachment kay Inday Sara Duterte. Paubos na ho ito. Paubos na ho itong mga DDS, mga kababayan. Paunti na lang po ng paunti itong mga ito. Mga bossing. Meski mo balwarte nila, wala na hong sumusuporta sa kanila. Di ba? Mga Davao lawyers. Yung kanina, yung nabasa natin. Hindi na di sumusuporta. Yung mga mambabatas, wala na ding suporta. Di ba? Kaya nakikita ko, konting-konti na lang ho ito. Baka pag nahuli si Roque, tapos na ho yan. Di ba?
Ang ating Vice Presidente, tingnan mo, palabas-labas na lang ng ano. Paano mo naman bibigyan ng magandang ratings? So, sige nga, di ba naglabas sila ng survey, maganda daw po ang ratings ng Vice Presidente. Paano mo bibigyan ng magandang ratings kung wala kang nakikitang ginagawa at puro palabas na lang po ng palabas ng bansa? Ang Vice. Oh. Di ba? Kaya hindi ho ako naniniwala na tumataas ho yung ratings ng ating Vice Presidente, mga kababayan. Dahil po sa mga nakikita nila nating gawa nila, wala.